Kabanata 701. Pagkamulat niya, hinayla ni Rayleigh si Melanie palayo sa dalaga at naguguluhan na nagtanong. Melanie, hindi mo pa nakikilala ang pamilya mo. Paano mo nalaman na ate mo siya? Nalilitong tingin. Sumagot si Melanie. I don't know. I felt close to her once I saw her and katutubo na tinawag siyang aking nakatatandang kapatid na babae. Pagkatapos, sinulyapan ni Rayleigh ang dalaga at mariing tinanong. Young lady, what is your name? Saan ka? Nanggaling sa? Sino ang iyong mga magulang? Alam mo ba dati na may kambal kang kapatid? Umiling ang dalaga at sinabing, My name is Laena. Hindi ako sigurado kung saan ako nanggaling. Ni hindi ko alam kung sino ang aking mga magulang. Ang ninong ko ang nagpalaki sa akin. Hindi ko alam na may kapatid din pala ako. Gayunpaman, ako, nakaramdam ako ng matinding kamag-anak at init sa aking puso nang makita ko siya. Sino ang ninong mo? Bakit mo ako gustong hulihin? Kinuha ni Jared ang pagkakataong tanungin si Laena. Gayunpaman, maingat na tiningnan ni Laena si Jared at hindi sumagot sa kanyang tanong. Nang gustong hawakan ni Jared ang braso ni Laena para ipagpatuloy ang pagtatanong sa kanya. Pinigilan siya ni Melanie at sinabing, Anong ginagawa mo? Hindi ba obvious? Kailangan kong malaman kung bakit niya ako hinahabol. Sagot ni Jared na may masamang tingin. Kanyang mukha. Kahit sino ay magagalit kung sila ay sinaktan ng walang dahilan. Hindi mo siya mapupuntahan. Kapatid ko siya. Desididong itinaboy ni Melanie si Jared mula kay Laena. Naiintindihan ko na magkamukha kayong dalawa. Pero paano ka nakakasigurado na kapatid mo siya? Kahit mag-assume tayo na kapatid mo siya, bakit hindi ko magawang lumaban pagkatapos niya akong saktan? Tanong ni Jared kay Melanie. Wala akong pakialam. I'm certain that she's my sister. And hence, you can touch her. Sabi ni Melanie habang pagpupumiglas ng kanyang mga labi. Bagamat alam lang ni Melanie ang seduction technique at hindi siya tugma kay Jared. Tumanggi siyang umatras, pababa, nang makitang nagiging tensyonado na ang kapaligiran. Hinikayat ni Rayleigh si Jared. Jared, maaari mong panatilihin ang mga tanong sa iyong sarili bago natin malaman kung sino sila. Sa ngayon, sumama ka sa akin. Pagkatapos noon, dinala ni Rayleigh si Jared sa sala. Naiwan sina Melanie at Laena sa kwarto. Tanungin ko si Brody kung ano ang nangyayari dahil siya ang nag-abot sa akin ni Melanie noon. With that, nilabas ni Rayleigh ang phone niya para tawagan si Brody. Sa sobrang pagdududa, hindi napigilan ni Jared na magtanong. Mr. Deragon, sino si Brody? Bakit niya iniabot? Lumapit si Melanie sa iyo pagkatapos niyang sunduin siya sa kalye. Habang dinadial ang numero ng telepono. Ipinaliwanag ni Rayleigh. Si Brody Dixon ay isa sa 4 na kontrabida sa Village of Villains. Kung iisipin na si Melanie ay isang sanggol na babae, naisip nila na hindi nila ito mapalaki. Kaya naman, si Brody, na malapit sa akin, ay humiling sa akin na palakihin siya. Village of Villains. Napakunot ang noo ni Jared sa narinig. Ang mga nasa nayon ba ang pinakamasama sa mga kriminal? Umiling si Rayleigh at nakangiting nagpatuloy. Ang mga natatakot ay tinatawag silang kontrabida. Gayunpaman, ang iba na may gusto sa kanila ay itinuturing silang mga matuwid na tao. Para sa akin, sila ay ilang matatandang lalaki na nagpaparusa, mga kriminal at protektahan ang mga mahihina. Ang tanging bagay ay maaari silang maging kakaiba. Akmang tatanungin pa siya ni Jared ay may sumagot sa tawag ni Rayleigh. Rayleigh, bakit mo ako tinatawagan kaninang madaling araw? Ikaw ba ay hinahabol ng mga Deragons? Muli, maraming beses ko nang sinabi sa'yo. Hindi ako makikialam kung gusto ka ng mga Deragons na manghuli. Dahil ito ay isang panloob. Kapakanan sa iyong pamilya. Gayunpaman, kung sasali ka sa Village of Villains, magkakaroon kami ng mga dahilan para protektahan ka. Sa kaso, hindi ka natitigilan ng mga Deragons, sabi ng tao sa inaantok na boses at humikab pa. Tila naputol ang pagtulog ni Rayleigh.
Brody, hindi ako hinahabol. Tsaka tigilan mo na ang pagtatanong sa akin na umalis sa mga Daragons. Since old Mr. Daragon, niligtas ang buhay ko noon. Palagi akong magiging bahagi ng mga Daragons. Patawarin mo ako sa hindi ko pagsali sa Village of Villains. Mariing tinanggihan ni Rayleigh ang imbitasyon. Ang tigas ng ulo mo, Rayleigh. Ang pamilyang Daragon ngayon ay iba na sa dati mo. Manampa ng katapatan. Isa pa, narinig ko na ang mga Daragons ay biglang nagkaroon ng Young Master. Na ang mga Daragons, naglagay pa ng bounty na 3 kristal. Kung hindi kita kaibigan, tinanggap ko na sana ang misyon na. By the way, MS, Daragon, lahat tama. Tinatawagan kita para magtanong. Pakiusap, itigil mo na ang pagmamaktol sa akin tulad ng aking lola at tumigil ka. Nakikialam sa mga gawain ng mga Daragons. Pinigilan ni Rayleigh si Brody sa pagtitig dito at palihim na sinulyapan si Jared. Pagkatapos ng lahat, may ilan, mga bagay na ayaw pa niyang malaman ni Jared. Gayunpaman, nabigla rin siya nang marinig na ang mga Daragon ay handang mag-alok ng 3 kristal bilang gantimpala para sa sinumang makakahuli kay Jared. Pagkatapos ng lahat, ang mga kristal ay isang mahalagang mapagkukunan para sa paglilinang at mas mataas kaysa sa mga espiritual na bato. Dahil ang isang magsasaka sa Transcendence Phase tulad ni Jared ay maaaring gumamit ng isang espiritual na bato sa loob ng 1 taon. Maaaring. Isipin kung gaano kahalaga ang mga kristal. Nakatanggap si Jared ng ilang impormasyon ngunit hindi pa rin nakakuha ng buong larawan matapos makinig kay Brody. Kaya naman, naisip niyang kailangan niyang maghintay hanggang ika-15 ng Hulyo upang maalis ang kanyang mga pagdududa. Huwag mag-atubiling magtanong ng anumang mga katanungan mo. At sasagutin kita sa abot ng aking makakaya. Brody, sumagot. Naaalala mo pa ba si Melanie? Tanong ni Rayleigh. Melanie. Nagdadalawang isip si Brody at ilang saglit na hindi sumagot. Malinaw. Nakalimutan na niya ang tungkol sa kanya. 20 taon na ang nakalilipas. Nakahanap ka ng isang sanggol na babae at hiniling sa akin na palakihin siya. Udyok ni Rayleigh. Matapos maalala ang alaala, sumagot si Brody. Nako, naalala ko siya. Bakit gusto mong magtanong tungkol sa kanya? Ginawa. May nangyari. Naaalala mo ba kung saan mo natagpuan si Melanie? Nag-iisa ba si Melanie sa tabing daan noon? Ginawa mo ba makita ang kanyang mga magulang? Alam mo ba kung saan ang bahay niya? Nagmamadaling nagtanong si Rayleigh. After giving it some thought, Brody answered. Hinawakan ng mga magulang niya si Melanie nang matagpuan ko siya. Gusto ng mga magulang nila na alagaan ko siya. Nang tumanggi ako, lumuhad sila at nakiusap na tanggapin ko siya. Samantala, natarante si Rayleigh nang marinig iyon at malakas na nagtanong. Damn it, di ba sabi mo, siya ay isang ulila? Ano ito tungkol sa hinihiling ng kanyang mga magulang na alagaan mo siya? Pumayag si Rayleigh na ampunan si Melanie dahil sinabi ni Brody na siya ay isang ulila. Gagawin niya. Ibinalik si Melanie sa kanyang mga magulang kung alam niyang hindi siya ulila. Dahil si Melanie ay isang baby noon, dapat siya ang alagaan ng kanyang mga magulang. Bukod dito, si Rayleigh ay isang lalaki at kaya halos hindi siya alagaan. Bakit ba ang dami mong nervyos ngayon? Ulila na talaga si Melanie. Ang kanyang mga magulang ay namatay kaagad pagkatapos nila. Ibinigay siya sa akin. Paliwanag ni Brody. Feeling bewildered, Rayleigh continued the question. Namatay sila. Paano ito nangyari? Hindi ka ba kilala? Bilang miracle doctor, walang sino man ang hindi mo mailigtas. Bakit mo pinanood habang sila ay namamatay? Nalasan ng husto ang mga magulang ni Melanie nang makita ko sila. Noong panahong iyon, kahit ang Diyos ay hindi makapagligtas. Sila, at saka, dahil ang lason sa kanilang mga katawan ay kamandag ng putakti ni Mapleton. Ano ang maaari kong gawin upang mailigtas sila? Sagot ni Brody sa hindi nasisiyahang tono. Ang lason ng putakti ni Mapleton. Baka may taong taga Mapleton ang pumatay sa mga magulang ni Melanie. Rayleigh, napakunot ang noo sa naisip. Wala akong ideya.
Matapos mamatay ang mga magulang ni Melanie, inilibing ko sila at ibinigay sa iyo. Humikab si Brody at idinagdag, pagod ako, kaya't itutuloy ko ang pagtulog. With that, ibinaba na ni Brody ang telepono. Nakaugat sa lupa si Rayleigh habang hawak ang telepono. Dahil namatay ang mga magulang ni Melanie dahil sa putakti. Kamandag, naniniwala si Rayleigh na ang pumatay ay isang taga Mapleton. Bagaman ang mga makamandag na wasps ay agresibo at nakamamatay, bihira silang gamitin ng mga Mapleton dahil sa iba't ibang hamon sa pagpaparami sa kanila. Ang isang makamandag na putakti ay mamamatay kaagad kapag ito ay nakagat. Na nangangahulugang ang mga bago ay kailangang magparami para sa iba. Mga misyon. Maya-maya, pinaalalahanan ni Jared si Rayleigh. Mr. Daragon. Maaaring konektado si Lyanna sa Mapleton. Kahit papaano, bukod sa paggamit ng seduction technique, makakapaglabas din siya ng makamandag na gas. Sa kabutihang palad, ang gas ay hindi maaaring makapinsala sa akin. Dahil maaari kong makuha ito sa pamamagitan ng paggamit ng focus technique. Tayo na at tanungin si Lyanna tungkol sa background niya. Nag-opinion din si Rayleigh na pagkakataon ito para malaman ang nakaraan ni Melanie. Pagpasok ni Jared at Rayleigh sa kwarto, magkatabi na sila Melanie at Lyanna at masayang nagdadaldalan. Dahil mukhang close sila. Pakalay na magkakilala na sila. Iba sa loob ng maraming taon. Napatigil si Lyanna sa pagngiti at pagsasalita nang makita niya sina Jared at Rayleigh na papasok. Ano ang kaugnayan mo kay Mapleton? Diretsyong tanong ni Rayleigh kay Lyanna. Dahil sa sensitivity ng tanong, napapikit si Lyanna at hindi umimik. Samantala, ipinakilala ni Melanie. Lyanna, this is Mr. Daragon. Siya ay mabait at nagpalaki sa akin. Simula pa nung baby ako. Mangyaring huwag mag-atubiling sabihin sa kanya ang iyong kwento. Since Melanie vouched for Rayleigh, Lyanna finally said, "The Poison King in Mapleton is my godfather." Ako, lumaki sa Mapleton. Nabigla si Rayleigh nang marinig ang sinabi ni Lyanna. Ipagpalagay na si Melanie at Lyanna ay kambal. Namatay ang kanilang mga magulang dahil sa kamandag ng putakti ni Mapleton. Kung ganoon, bakit pinagtibay ng mga Mapleton si Lyanna? Kung ganoon, tiyak na pinadala ka ng Poison King. Ipinapalagay ko na nilayo ng Poison King. Ipaghiganti ang kanyang inaanak. Nakita ni Jared ang buong larawan nang malaman na pinadala ng Poison King si Lyanna dito. Dahil pinatay niya ang godson ng Poison King, si Fabian, at sinira ang Crescent Sect. Lohikal na ang Poison King. Gustong parusahan siya. Samantala, tumangala si Lyanna kay Jared at Nishan. Dahil 12 ng mga ninong si Godfather. Bakit? May pakialam ba siya kay Fabian? Ang lahat ng mga ito ay ang kanyang mga pawns na nagbibigay sa kanya ng mga halamang gamot at mapagkukunan. Sa makatuwid, ang kanilang pagkamatay ay walang kahulugan sa kanya. Bakit niya ipaghihiganti ang sinuman sa kanyang huli? Mga godson, kung walang balak ang Poison King na ipaghiganti si Fabian, bakit kanya pinahabol sa akin? Tanong ni Jared na nagdududa. Pinupuno ang kanyang isipan. Si Lyanna ay determinadong tumugon. Iyon ay isang sikreto ng Mapleton. Kaya hindi ko sinasabi sa iyo. Kahit na gumamit si Jared ng karahasan, walang ihahayag sa kanya si Lyanna. Kaya, tinanong ni Rayleigh si Melanie. Melanie, alam mo ba kung paano namatay ang iyong mga magulang? Ginoo, Daragon, di ba sabi mo nakita mo ako sa kalye? Nakilala mo ba ang mga magulang ko dati? Natigilan si Melanie sa biglang tanong ni Rayleigh. Hindi naman kasi niya nabanggit ang mga magulang niya. Sa kanya, umiling si Rayleigh at sinabing, "Hindi ko pa nakilala ang mga magulang mo." Gayunpaman, nakilala sila ni Brody noong una kanyang nakita. Ang mga magulang mo ang nakiusap sa kanya na ilayo ka. Bukod pa riyan, namatay ang iyong mga magulang dahil sa kamandag ng putakti ng Mapleton. Matapos ang kanilang pagkamatay, inilibing ni Brody ang iyong yumaong mga magulang bago siya umalis. Hindi maiwasan ni Melanie na mapatingin kay Lyanna nang mabalitaan niyang namatay ang kanilang mga magulang dahil sa sakit ni Mapleton. Kamandag ng putakti.
At the same time, nabigla din si Liana. Agad siyang tumayo at napabulalas. Ayan. Imposible. Tanging ang Poison King lamang ang maaaring gumamit ng makamandag na putakti ni Mapleton. At hindi niya gagamitin ang mga putakti. Nang basta-basta, paano kaya namatay ang ating mga magulang dahil sa kamandag ng putakti? At saka, kung pumatay ang Poison King, mga magulang natin, bakit niya ako palakihin? Dahil sigurado si Liana na kapatid niya si Melanie. Kanya rin ang mga magulang ni Melanie. Gayunpaman, tumanggi si Liana na maniwala na namatay ang kanilang mga magulang dahil sa kamandag ng putakti. Kung totoo, bakit ako inampon at pinalaki ng Poison King? Habang may katulad na iniisip si Melanie, tumingin siya kay Rayleigh. Umaasang maipaliwanag niya ito. Nakalulungkot, limitado lang ang impormasyon ni Rayleigh at hindi ma-verify ang kanyang claim. Nag-relay lang ako ng impormasyon na sinabi sa akin ni Brody. Nasa iyo na kung maniniwala ka o hindi. With that, lumabas ng kwarto si Rayleigh kasama si Jared. Maya-maya ay lumabas na rin ng kwarto sina Melanie at Liana. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Liana, malungkot, parang ang lalim ng iniisip. Marahil ay iniisip ni Liana kung dapat ba niyang pagkatiwalaan ang mga salita ni Rayleigh. Kahit papaano ay naniwala si Melanie na nagsasabi ng totoo si Rayleigh. Dahil ipinadala lang niya ang sinabi ni Brody. Mensahe, kahit nakilala si Brody bilang isang kontrabida, siya ay mapagkakatiwalaan at hindi kailanman nagsinungaling. Tensyonado ang kapaligiran sa sala nang tumahimik ang lahat. Bigla namang sina Josephine at Lisbeth. Binuksan ang pinto at pumasok. Jared, maganda ba ang gabi mo kahapon? Pasiga na tanong ni Josephine pagkapasok niya sa loob. Mansyon. Masasabi ng isa na nagseselos siya. Sa pagkakataong iyon ay napalingon sina Rayleigh at Melanie at napansin nilang maraming hiwa sa blouse ni Liana. Ang ilan sa mga pinjutan ay nawala din. Bagamat hawak ni Liana ang kanyang blouse para itago ito sa isa piraso. Hindi pa rin niya natatakpan ang lahat ng kanyang makatarungang balat. Hindi kailangang maging henyo ang isa para sabihin na may marahas na pinunit ang blouse ni Liana. Jared, pervert ka. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Dahil sa galit na tinanong ni Melanie si Jared. At sinuntok siya. Dahil walang martial energy si Melanie, hindi niya nagawang saktan si Jared. Sa kabaligtaran, nanginginig ang kamay niya. Kapag ang enerhiya ay rebound. Nasisiraan ka na ba ng bait? Wala naman akong ginawa kay Liana. Sinubukan niyang gamitin ang seduction technique sa akin. Pero hindi ako nahulog dito. Paliwanag ni Jared. Samantala, gulat na gulat sina Lisbeth at Josephine nang makita nila sina Melanie at Liana na nakatingin. Ganap na pareho. Agad nilang nalaman na hindi nila pagkakaintindihan si Jared. Gayunpaman, tumanggi si Melanie na maniwala sa mga salita ni Jared. Bulls asterisk it, tingnan mo ang nangyari kay Liana. Blusa, how dare you claim na wala kang ginawa sa kanya? Pervert ka, mayroon ka ng 2 babae. Pero gusto mo pa ring ipatong ang iyong mga kamay kay Liana. Humph, alam ko na ikaw ay isang walang kwenta bilang. Nang makita ko ang iyong mga mata. Buong paniwala si Melanie na napunit ang blouse ni Liana dahil may ginawa si Jared na kasuklam-suklam na mga bagay sa kanya, nang gustong ipagtanggol ni Jared ang kanyang sarili. Sumabad si Josephine. Ilang babae mayroon si Jared ay wala sa iyong negosyo. Sino ka para akusahan siyang pervert? Ako ang girlfriend ni Jared at mapapatunayan ko iyon. Wala siyang ginawa. Si Lisbeth ay tumabi kay Josephine at pinabulaanan din ang paratang ni Melanie. Hindi pervert si Jared kundi taong matuwid. Sinisiraan mo siya. Noon, wala siyang ginawa sa akin nang mahulog ako sa mga braso niya. Hubad. Napatunayan na hindi siya pervert. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto ni Lisbeth na nadulas ang kanyang dila. Napatingin sa kanya si Josephine na nagtataka. At nagtanong, Lisbeth, kailan niya nakita ang hubad mong katawan? Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Namula ang mukha ni Lisbeth dahil sa sobrang kahihiyan.
Hindi sigurado kung ano ang dapat niyang sabihin. Nang lumingon si Josephine kay Jared. Umiwas ito ng tingin. Kunwari ay hindi niya ito nakita. Paano ko kaya sabihin kay Josephine ang tungkol sa pangyayaring iyon? Napaawang ang labi ni Rayleigh nang makita ang mahiyaing mukha ni Jared. Bueno. Halos hindi mapigilan ng isang bayani ang kagandahan. Bagaman, ang isang energy cultivator ay maaaring legal na makapag-asawa ng higit sa isang babae. Kailangang malampasan ni Jared ang iba't ibang hamon. Upang makamit ito, ngumuso si Melanie kay Lisbeth at sinabing, ito ay dahil hindi ka sapat na nakakaakit. Anyway, si Jared naman, isang pervert, kung hindi, pwede ba niyang ipaliwanag kung bakit ganito ang blouse ni Lyanna? Nang matapos si Melanie, nagalit si Lisbeth. Sino bang may sabi na hindi ako nakakaakit? Tanungin mo na lang si Jared. Sino ang mas nakakaakit? Sa isang iglap, lahat ng babae sa sala ay napalingon kay Jared, na nagdulot sa kanya ng isang bundle ng nerbiyos. Habang nakaramdam ng kawalan ng magawa si Jared, nakatitig lang siya kay Rayleigh nang may kaawa-awa. Umaasang makakapunta ang ibang lalaki. Kanyang pagliligtas. Hindi napigilan ni Rayleigh ang mapangiti. Maya-maya, tumayo siya at sinabing, Melanie, stop it. Hindi ginawa ni Jared kahit ano kay Lyanna. Birhen pa siya at hindi pa nakikisama sa kahit na sinong babae. Paano niya magagawa kahit ano kay Lyanna? Nagulat si Melanie sa paghahayag at hindi makapaniwalang tumingin kay Jared. Dahil sina Josephine at Lisbeth ay tumira kay Jared. Hindi inaasahan ni Melanie na makokontrol niya ang kanyang mga pagnanasa at huwag matulog sa kanila. Matapos itong pag-isipan, sinulyapan ni Melanie si Jared ng masama at sinabing, ngayon alam ko na kung bakit ka. Nagawa nilang labanan ang seduction technique. Siguradong impotent ka. Nang marinig iyon, nairita si Jared at naramdaman ang udyok na patunayan ang sarili kay Melanie. Gayunpaman, dahil maraming tao ang nasa paligid, nananahimik lamang si Jared. Matapos kumalma ang lahat, tumingin si Josephine kay Rayleigh saglit at tinanong si Jared. Jared, sino? Ito. Hindi kilala ni Josephine si Rayleigh dahil hindi pa niya ito nakita noon. Ipinakilala ni Jared si Rayleigh matapos itong ilabas ni Josephine. Nako, nakalimutan kong ipakilala sa iyo si Mr. Deragon. Ako, hindi sana makakabalik dito mula Jadeboro nang ligtas kung wala siya. Bukod doon, siya rin. Ibinigay sa akin ang tansong baluti at detoxification pill. Nang matapos si Jared, ngumiti si Josephine kay Rayleigh at binati siya. Nice to meet you, Mr. Deragon. Ngumiti si Rayleigh at tumango bilang tugon. Matapos ay scan si Josephine ng ilang segundo. Nagtanong siya, kumain ka ng detoxification pill? Oo, meron ako. Tumango si Josephine. Kinawayan ni Rayleigh si Josephine at sinabing, halika nga dito. Magbibigay ako ng ilang mga diskarte sa iyo. At magagawa mo. Sanayin ang mga ito sa tuwing malaya ka. Gayunpaman, ang lahat ay nakasalalay sa iyo kung maaari mong matagumpay. Linangin ang mga pamamaraan. Nang makalapit na si Josephine kay Rayleigh, ipinatong nito ang kanang kamay sa ulo nito. Sa susunod na sandali, ang mga alon ng espiritual na enerhiya ay dumaloy mula sa kamay ni Rayleigh papunta sa ulo ni Josephine. At sa kanya, nablangko ang isip. Pagkatapos, ang mga diskarte, na binubuo ng 4 na salita sa bawat pangungusap, ay bumungad sa kanya. Mata, makalipas ang halos 10 segundo. Binawi ni Rayleigh ang kamay niya. Gayunpaman, nanlaki ang mga mata ni Josephine sa gulat. Dahil pakiramdam niya ay biglang nabalisa ang kanyang isip. Mga pamamaraan. Ito ay himala. Magiging henyo ba ako kung madali kong maipasok ang kaalaman sa utak ko? Habang nalilito si Josephine, nakangiting sinabi ni Rayleigh, maaari mong sanayin ang mga diskarteng ngayon batay sa kung ano ang nasa isip mo. Oo. Dahil sa pagkasabik, mabilis na umupo si Josephine sa sopa at likas na ipinikit ang kanyang mga mata. Tapos, siya, nagsimulang ayusin ang bilis ng kanyang paghinga batay sa mga pamamaraan. Habang humihina ang paghinga ni Josephine,
Dahan daw ang pumasok sa kanyang katawan ang espiritual na enerhiya sa paligid niya. Talagang puno ka ng potensyal. Nagulat si Rayleigh nang makitang nakita at na-absorb ni Josephine ang espiritual na enerhiya. Kahit na, ang kanyang paglilinang ay kasisimula pa lamang. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napansin ng lahat na ang paghinga ni Josephine ay lumalakas. Pagkatapos, ang kanyang mukha at balat, nagsimulang mamula, mabilis na tumaas ang temperatura ng sala. Parang naging mainit na pagan si Josephine. Dahilan para umatras ang lahat sa kanya. Apoy! Apoy! Biglang tumili si Lisbeth. Nagsimulang umusok ang couch na inuupuan ni Josephine dahil sa sobrang init niya. Napansin ni Jared ang usok at nagmamadaling ilayo si Josephine. Gayunpaman, hindi niya napigil ang mapapikit. Nang hawakan siya nito, napakainit ng katawan ni Josephine na para bang mainit na bakal. Josephine! Josephine! Nasusunog ang sopa. Dapat bumangon ka na. Sumigaw si Lisbeth, ngunit hindi si Josephine. Parang naririnig niya. Nagsimulang magpanik si Jared at tumingin kay Rayleigh. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari at kung ano. Diskarteng itinuro sa kanya ni Rayleigh. Kumunat ang noo ni Rayleigh at nagpakawala ng malamig na hangin sa buong katawan niya. Patuloy siyang naglalabas ng malamig na hangin hanggang sa nagyelo. Tinakpan ang kanyang mga kamay. Tabi kayong dalawa. Susubukan kong gumamit ng ice pump, sabi ni Rayleigh at ginamit ang kanyang mga kamay na natatakpan ng hamog. Josephine. Sumirit. Sumirit. Sumirit ang lamig sa mga kamay ni Rayleigh nang hawakan nila si Josephine. Sa susunod na sandali, singaw ng tubig. Nakapalibot sa kanila. Kinagat ni Rayleigh ang kanyang mga ngipin at inilayo si Josephine sa sopa. Kasabay nito ang nasabing couch. Biglang nagliyab. Mabilis na pinatay ni Jared ang apoy gamit ang tubig. Nanatili rin ang tingin niya kay Josephine at talagang nag-aalala sa kanya. Ginoo, Daragon, anong nangyari kay Josephine? Nag-aalalang tanong ni Jared. Umiling si Rayleigh, hindi rin ako sigurado. Ang itinuro ko sa kanya ay isang ordinaryong pamamaraan. Hindi ko, unawain mo kung bakit siya naging ganito. Lalong nabalisa si Jared nang malaman niyang hindi alam ni Rayleigh ang nangyayari. Samantala, patuloy na tumataas ang temperatura sa sala, na parang nasa loob ng pagan. Maya-maya, hindi na nakatiis sina Melanie, Lisbeth, at Laina at tumakbo na palabas. Si Jared at Rayleigh ay basang-basa sa pawis habang sila ay nananatili sa sala at lumalaban ng husto. Ang mga alon ng init sa kanilang espiritual na enerhiya. Sabay-sabay nilang pinagmamasdan si Josephine. Bagamat hindi kakayanin ang temperatura, walang bakas ng pawis sa mukha ni Josephine. Bukod sa, ang namumula niyang balat, mukhang maayos naman. Biglang napabuntong hininga si Rayleigh at nanlaki ang mga mata. Nakuha ko yata. Maaaring ito ang maalamat na nagninangas. Bumubuo, nagninangas na sangkap. Sandaling natigilan si Jared. Tiningnan niya ng masama si Rayleigh. Nang makita ang nalilitong ekspresyon ni Jared, ipinaliwanag ni Rayleigh, ang nagninangas na sangkap ay isang pambihirang kondisyon ng katawan. Ang taong may nagninangas na sangkap ay maaaring magtanim sa mas mabilis na bilis kaysa sa isang ordinaryong tao. Gayun din, minsan, isang taong may maapoy na sangkap na nakipagsapalaran sa paglilinang ng espiritual na enerhiya. Ang kanyang katawan ay titigil sa pagkatakot. Apoy. Hindi niya mararamdaman ang init kahit na nakatayo siya sa gitna ng umuungal na apoy. At mararamdaman din ng apoy. Huwag mo siyang saktan. Parang may narealize si Jared nang marinig ang paliwanag ni Rayleigh. Tumango siya at sinabing, "Ganun ba? Katulad ng isang taong may frosty constituent." Sa sandaling nakipagsapalaran sila sa paglilinang ng espiritual na enerhiya. Ang tao ay hindi na maapektuhan ng mababang temperatura. Tama ba? Alam ni Jared ang tungkol sa frosty constituent dahil nagkaroon nito ang anak ni Erasmus. Si Renee. Gayunpaman, nagkaroon si Renee. Hindi nagsimula ang espiritual na paglilinang ng enerhiya noon. Noong nagdusa siya sa frosty energy. Kailangan niya si Starry Compass para alisin ito sa kanya. Kung hindi, maaari siyang mamatay.
Hindi inaasahan ni Jared na si Josephine ay may maalab na sangkap. Wala siyang napansing kakaiba tungkol sa kanya. Ang nagninangas na sangkap ay maraming beses na mas malakas kaysa sa isang may elo na sangkap. Si Melanie at ang kanyang kapatid na babae, si Laina, ay ipinanganak na may kakayahang mangmangha. Bagaman ito ay isang natatanging kakayahan. Ito ay namumutla kumpara sa A. Frosty constituent at hindi gaanong nakakatulong sa paglilinang. Sa kabilang banda, ang mga taong may Frosty, mas mabilis ang paglilinang ng mga nasasakupan kaysa mga ordinaryong tao. Bagamat sinimula ni Rene ang kanyang paglalakbay sa paglilinang later than you, her power is probably comparable to your now. Matiig ang paliwanag ni Rayleigh kay Jared. Natigilan si Jared nang marinig na binanggit ni Rayleigh si Rene. Naguguluhang tumingin siya kay Rayleigh at nagtanong, Rayleigh, paano mo nalaman si Rene? At saka, paano mo malalaman na mayroon siyang Frosty constituent? Nagsimula na ba siya ng espiritual na paglilinang ng enerhiya? Dahil sa mga tanong ni Jared, napagtanto ni Rayleigh na sobra ang sinabi niya. Hindi niya sinasadyang nabunyag ang bagay na iyon. Tungkol kay Rene, huwag ka nang magtanong pa. Makikita mo ang lahat ng mga sagot na hinahanap mo sa 15 ng Hulyo. Ngayon, hintayin natin. Girlfriend mo para magising. Sagot ni Rayleigh. Tumanggi siyang ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa bagay na iyon. May mga bagay na hindi niya masabi kay Jared. Nang makitang tumanggi si Rayleigh na sabihin sa kanya ang anuman. Hindi na nagtanong si Jared. Kung tutuusin, kailangan lang niyang maghintay. Humigit kumulang 12 araw pa hanggang 15 ng Hulyo para malaman ang lahat. Makalipas ang kalahating oras, unti-unting iminulat ni Josephine ang kanyang mga mata. At mabilis ang temperatura ng sala. Bumaba pabalik sa normal. Natigilan si Josephine nang makitang nasunog ang sopa. Anong nangyari dito? May sunog ba? Oo, hindi sinasadyang nagdulot ako ng sunog noong naninigarilyo ngayon lang. Hindi sinabi ni Jared kay Josephine ang totoo. Pinili niyang magsinungaling dahil natatakot siyang hindi niya ito matanggap. Kung tutuusin, dati nang iniisip ni Josephine na siya ay isang ordinaryong tao. Sa makatuwid, mahahanap niya ito. Mahirap tanggapin kung sasabihin niya sa kanya na mayroon siyang nagninangas na sangkap. Higit pa rito, iyon ay hula lamang ni Rayleigh at hindi pa nakumpirma. Kaya naman, masyado pang maaga para sabihin. Kanya, Josephine, nagsisimula ka lang mag-aral ng teknik. Anong pakiramdam mo? Tanong ni Rayleigh kay Josephine. Bahagyang kumunat ang noo ni Josephine at sumagot. I don't feel much different from usual. Except that my body, mainit ang pakiramdam. Nararamdaman mo ba ang anumang pamamaga sa iyong tiyan na parang may laman? Nagmamadaling tanong ni Jared. Kung naramdaman ni Josephine ang kanyang elixir field at ang daloy ng espiritual na enerhiya sa kanyang unang pagsasanay. Siya ay matagumpay. Nagsimula ang paglilinang ng espiritual na enerhiya. Namula agad si Josephine. Ano ang sinasabi mo? Paano namamaga ang aking tiyan? Hindi ako buntis. Natigilan si Jared sa sagot niya. Sa kabilang banda, tumawa si Rayleigh at sinabing, Jared, masyado kang mainipin. Marahil isa lamang sa 1,000,000 tao ang nakakaramdam ng presensya ng elixir field sa kanilang unang pagsubok. Dapat matuto siya sa sarili niyang bilis. Biglang napansin ni Lisbeth at Melanie na nagising si Josephine at pumunta sila sa sala para makita siya. Nakipag-chat si Lisbeth kay Josephine at nabuhayan siya ng loob nang makitang maayos si Josephine. Gayunpaman, kaya ni Lisbeth, hindi maiwasang makaramdam ng kaunting inggit sa kanya. Naniniwala siya na tinuruan ni Rayleigh si Josephine ng teknik dahil sa status niya bilang girlfriend ni Jared. Sa kabilang banda, si Lisbeth ay walang tao. Sa makatuwid, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong matuto ng paglilinang mga pamamaraan. Tumingin si Rayleigh kay Lisbeth at alam niya kung ano ang iniisip niya. Sa makatuwid, sinabi niya, Lisbeth, nagturo ako. Josephine isang simpleng pamamaraan. Mamaya, turuan ka niya para pareho kayong mag-practice. Maaari ko rin bang matutunan ito? Tuwang-tuwa si Lisbeth.
Ngumiti si Rayleigh at sinabing, "Oo naman. Kapag na-master na ninyong lahat ang teknik na iyon, tuturuan ko kayo. Mas mataas na antas ng mga diskarte. Tutal babae naman kayo ni Jared. Matutulungan mo si Jared kapag naging kayo mas malakas." Namula si Lisbeth nang marinig ang salitang mga babae ni Jared at nataranta. Samantala, sinaman ang tingin ni Jared si Rayleigh. Alam niyang sinadya iyon ni Rayleigh para magkagulo siya. Gayunpaman, tila walang pakialam o sinabi si Josephine. Sa totoo lang, hindi tinutulan ni Josephine ang ideya na kasama ni Jared si Lisbeth. Pagkatapos ng lahat, siya at si Lisbeth ay matalik na kaibigan. Kung kinuha ni Jared si Lisbeth bilang karagdagang kasama, palagi siyang makukuha ni Josephine. Matalik na kaibigan sa kanya. Bagamat kayang tanggapin ni Josephine si Lisbeth, hindi ibig sabihin nito na mapapayagan na niyang makasama si Jared ng iba. Babae, tiyak na tatutol siya kung kunin ni Jared si Melanie o Lyanna bilang karagdagang kasama. Medyo naging awkward ang mood sa sala. Biglang tumili si Lyanna at diniinan siya. Mahigpit ang mga kamay sa ulo niya. Parang may sakit siya. Lyanna, anong problema? Sinugod ni Melanie para pigilan ang pagbagsak ni Lyanna. Pinapatawag ako ni Ninong. Kailangan ko siyang makausap. Kumunat ang noo ni Lyanna at parang nawala ng malay. Hindi niya alam kung ano ang maaari niyang iulat sa Poison King. Alam ni Lyanna na mahihirapan siya kung sasabihin niya. Kanya ang katotohanan. Gayunpaman, kung magsinungaling siya sa kanya, malalaman ni Poison King ang katotohanan. Pagkatapos ng lahat, hindi niya kaya dalhin si Jared sa kanya. Lyanna, hindi ka na dapat bumalik sa Mapleton. Hindi kami sigurado kung pinatay ni Poison King ang aming mga magulang. Imbestigahan muna natin. Ayaw ni Melanie na bumalik si Lyanna sa Mapleton. Kung pinatay ni Poison King ang kanilang mga magulang, si Lyanna ay babalik sa isang mamamatay tao. Hindi. Wala akong choice. Kapag hindi ako nakabalik agad, I activate ni Godfather ang parasite at pahirapan mo ako. Kung mamatay ang parasito, mamamatay din ako, umiling si Lyanna. Marami ang Poison King, subordinate, at kinokontrol niya sila gamit ang pamamaraang ito. Huwag kang mag-alala dyan. Maaaring tulungan ka ni Mr. Derigan na alisin ang parasito. Siya ay isang kilala, magsasaka. Payo ni Melanie kay Lyanna. Umiling si Lyanna. Ang aking ninong ay nagpalaki sa akin sa loob ng maraming taon. Hindi ko siya kayang iwan ng ganito. Lyanna, anong gagawin mo kung si Poison King ang pumatay sa mga magulang natin? Tatanggapin mo ba? Mamamatay tao ng mga magulang namin bilang kamag-anak mo. Higit pa rito, gusto ng Poison King na hulihin mo si Jared. Mula sa iyo, hindi mo siya mahuli. Paparusahan ka niya pagbalik mo. Nag-aalala si Melanie at patuloy na sinusubukang makuha. Lyanna na manatili. Nanatiling tahimik si Lyanna bago mahinahong nagsalita. Itatanong ko kay Godfather ang tungkol sa mga magulang natin. Tungkol naman sa kabiguan ko. Para mahuli si Jared, wala naman siguro siyang gagawin sa akin. Kung tutuusin, pinalaki niya ako ng maraming taon. Iginiit ni Lyanna na bumalik sa Mapleton. Hindi niya kayang iwan ang lugar na kanyang kinalakihan. Hindi magsisinungaling si Brody. Dahil sinabi niyang si Poison King ang nagtanim ng kamandag ng putakti sa iyong mga magulang. Dapat totoo ito. Baka nasa panganib ka kung pipilitin mong pumunta doon. Babala ni Rayleigh kay Lyanna. Wala akong pakialam na baka delikado. Kailangan kong bumalik at magtanong kay Godfather. Tumangging tumalikod si Lyanna. Pababa. Sasamahan kita. Biglang sabi ni Jared. Jared, nababaliw ka na ba? Sinusubukan mo bang patayin ang sarili mo? Nag-alala si Josephine nang si Jared. Iminungkahi na pumunta sa Mapleton kasama si Lyanna. Dahil gusto akong hulihin ng Poison King. Patuloy siyang magpapadala ng isang tao para dukutin ako. Sa makatuwid, maaari kong pati na rin pumunta sa Mapleton at makipagkita sa kanya. Ang Poison King ay wala pa sa antas ng kapangyarihan ni Xander. Simula nang pumatay ako, Xander, bakit ako matatakot kay Poison King?
Tila walang pakialam si Jared. Napatingin si Liana kay Jared na may pagtataka. Hindi niya inaasahan na magboluntaryo itong puntahan. Kasama niya si Mapleton. Kalahati. Hindi mo dapat maliitin ang kakayahan ng aking ninong. Kahit na siya ay isang senior grandmaster. Siya ay sanay sa lason. Higit pa rito, nag-alinlangan si Liana ngunit nagpa siya na huwag magpatuloy. Parang si Poison. May mga sikreto pa rin si King na hindi pinanggahasang ibunyag ni Liana. Hindi gumagana sa akin ang mga lason. Kaya wala akong dapat ikatakot. Pwede mo naman akong ihatid doon. Sagot ni Jared. May isa pang dahilan kung bakit hiniling ni Jared kay Liana na dalhin siya sa Mapleton. Kay Jared, ang lason. Ang mga nilalang sa Mapleton ay mahusay na mapagkukunan para sa kanyang paglilinang. Mas nag-aalala si Jared na hindi siya gagamitan ng Poison King ng lason. Hinihiling niya ang Poison King na iyon. Papakawalan lahat ng makamandag na nilalang sa kanya. Sa ganoong paraan, maaaring makuha ni Jared ang lahat ng kanilang nakakalason na enerhiya sa kanyang katawan at gumamit ng focus technique upang i-convert ang mga ito sa espiritual na enerhiya. Pagkatapos, magagamit niya ang espiritual na enerhiya upang itaas ang kanyang mga kakayahan. Jared, nababaliw ka na ba? Hindi makapaniwalang tumingin si Melanie kay Jared. Si Rayleigh lang ang nakaintindi sa intensyon ni Jared. Ngumiti siya at sinabing, buti naman pumunta si Jared sa Mapleton. At harapin ang mga usapin doon. Maiiwasan nito ang mga problema sa hinaharap. Dahil pumayag si Rayleigh kay Jared. Walang nangahas na magsalita pa. Tumingin si Liana kay Jared at binalaan. Jared, hindi kasing simple ng iniisip mo. Dapat mong isipin ito. Tapos na, matigas na sagot ni Jared. Hindi ko na kailangang pag-isipan pa. Kung hindi ako sasama sa iyo. Alam mo kung anong uri. Parusa na kailangan mong harapin sa Mapleton. Huwag subukang kumbansihin ako na magiging Poison King. Mapagpatawad, hindi ako maniniwala. Hindi inaasahan ni Liana na mag-aalala si Jared sa kanya o handang harapin ang panganib para sa kanya. Sa makatuwid, siya, nag-alinlangan bago sinabing, may kailangan akong sabihin sa iyo. Nais ni Ninong na ibalik kitang buhay sa gawin kang isang Cadaver King. Upang bumuo ng isang Cadaver King, kailangan ng isa na magpadala ng isang buhay na tao sa isang silid na puno. Ng mga makamandag na nilalang at hayaan siyang kagatin ng mga nilalang na iyon. Higit pa rito, ang tao ay kailangang sarhan. Doon sa loob ng 7 araw. Kung mabubuhay siya pagkatapos ng 7 araw, siya ay magiging Cadaver King. Sa ngayon, wala pa, nagtagumpay pa. Nagulat ang lahat nang marinig ang revelasyon ni Liana. Hindi nila inaasahan na may gagawin si Poison King. Na malupit at gumagamit ng mga tao para sa gayong mga eksperimento. Jared, hindi ka makakapunta. Please don't go. Hinawakan ni Josephine ang braso ni Jared at ayaw bumitaw. Kaya niya, huwag hayaang harapin ni Jared ang ganoong panganib. Sa kabilang banda, mas lalo pang natuwa si Jared nang marinig ang paliwanag ni Liana. Sa una, siya, nagplanong pumunta sa Mapleton para maghanap ng mga makamandag na nilalang. Dahil gusto ng Poison King na gawing A. Cadaver King. Iyon ay higit pa sa maaaring itanong ni Jared. Hindi na siya makapaghintay na masipsip ang lahat ng lason mula sa mga iyon. Makamandag na nilalang. Sa ganoong paraan, maaari pa siyang umunlad sa isang bagong ranggo. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ako. Inalo ni Jared si Josephine bago bumaling kay Liana. Tara na. Ako lang. Hindi na makapaghintay. Natarante si Liana nang makita kung gaano kasigla si Jared. Noong una, akala niya ay matatakot siya at nag-alinlangan nang marinig ang kanyang paghahayag. Hindi niya inaasahan na sa halip ay makikita niya itong excited. Ipaalam ko muna kay Ninong. Sagot ni Lina, nang makita kung gaano determinado si Jared. Walang choice si Liana kundi ang lumabas ng mansyon at makipag-ugnayan. Hari ng lason. Hindi nagtagal. Pumasok muli si Liana at sinabing, napag-alaman ko na kay Ninong. Makakaalis na tayo. Tumanggaw si Jared at sinundan si Liana palabas ng mansyon.
Nag-aalalang tumingin sina Josephine at Lisbeth kay Jared. Nakita nila na kung gaano sila nag-aalala at same time na sinabi. Gagawin ko ang lahat para matiyak ang kaligtasan niya. Maging si na ay nagulat sa kanyang sarili sa sinabi nito. Hindi niya namalaya na na-develop na siya. Damdamin para kay Jared at sa kanyang mga kaibigan. Malamang may kinalaman ito sa relasyon nila ni Melanie. Pagkatapos, nagtungo sina Jared at Lyanna sa paliparan at lumipad sa Timog Kanluran bago naglakbay patungong Mapleton. Samantala, hindi nagtagal si Rayleigh sa Horrington. Dinala niya si Josephine at ang iba pang mga babae sa isang barko. Ang dagat, bagamat hindi alam ni na Josephine at Lisbeth kung saan niya sila dadalhin. Hindi sila nagtanong kundi, sumunod sa kanya ng masunurin. Umupo si Jared sa tabi ni Lyanna sa kanilang flight. Hinawakan niya ang braso ni Lyanna at lumapit dito. Lumitaw si Lyanna, walang pakialam sa kanyang haplos. Hindi niya ito tinulak palayo bagkus ay hinayaan niya itong kumapit sa kanya. Marami pang pasahero ang nakasaksi nito at pinadalhan ng mapanghusgang tingin si Jared. Wala ba siyang hiya na nakasandal? Laban sa babaeng ganyan. Usually, babae ang kumakapit sa lalaki. Pagkatapos nating umalis sa plano, dapat mong sundin ang aking mga tagubilin. Naiinis ka sa akin dahil meron ako. Nanligaw sa'yo. Sa makatuwid, kailangan mong magpakita ng pag-ibig. Kung hindi, makikita nila sa pamamagitan ng pagkilos. Bulong ni Lyanna para paalalahanan si Jared. Bahagyang tumango si Jared at niyakap ng mahigpit si Lyanna. Hininga niya ng malalim ang pabango nito at tumingin sa kanya, na may labis na pananabik. Samantala, tiningnan ni Poison King ang sarili sa salamin sa kanyang kwarto sa Mapleton. Tapos, dahan-dahan siya, naglabas ng litrato. Bahagya itong naging dilaw sa edad at nagpakita ng isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay isang batang Poison King. Noon, maitim ang buhok niya at gwapo. Samantala, ang babae sa larawan ay maganda at masigla sa kanyang mabulaklak na damit. Kamukha ng mukha niya si Melanie at kay Lyanna. Tiningnan ni Poison King ang babae sa larawan at hinaplos ang mukha nito. Naging malumanay ang kanyang tingin habang sinasabi, Faye, 20 taon na, mabilis na lumipas ang oras. At ngayon, lumaki na ang iyong anak. Siya, kamukhang kamukha mo. Naiisip kita tuwing nakikita ko siya. 20 taon mo na akong pinagtaksilan. Ngayon ako ay, magbabayad ang iyong anak na babae para sa iyong mga kasalanan. Tingnan mo, inihanda ko na ang kwarto. Kapag nakabalik na siya, gawin ko siyang asawa. Naniniwala akong kapag hinihigaan ko ang iyong anak na babae, parang gagawin mo ito kasama ka. Bangulong si Poison King sa larawan. At nag-alab ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Maya-maya'y naging malabo ang mukha ng babae. Mula sa kanyang patuloy na paghimas, biglang may nagbukas ng pinto ng kwarto at sumugod na pumasok. Dahilan para mapatalon si Poison King sa gulat. Siya, mabilis na inihagis ang litrato sa mesa. Isa ito sa mga nasasakupan ni Poison King. Natakot siya nang makita niyang nasa masama ang Poison King. Kalooban, namutla ang mukha niya habang mabilis na nagpaliwanag. Poison King, bumaba na si MS. Layo na sa eroplano. Dapat ay darating na siya sa Mapleton sa loob ng ilang oras. Bumaba ang tingin ng nasasakupan at hindi ng ahas na salubungin ang tingin ni Poison King. Sure, naiintindihan ko. Tumango si Poison King at ikinaway ang kanyang kamay. Agad namang nanginig ang nasasakupan. At isang itim na insekto ang lumipad sa kanyang bibig. Matapos lumipad ang insekto, nanlaki ang mga mata ng nasasakupan. At samuka siya ng dugo bago namatay. May pumunta dito at tanggalin ang katawan na ito. Utos ng Poison King. Hindi siya nag-abalang magtipid. Isa pang sulyap sa bangkay. Maya-maya, may pumasok at kinaladkad ang katawan. Pagkatapos, tumingin si Poison King sa bintana gamit ang mga mata na puno ng pagnanasa. 20 years na akong lumaban. Ngayon, sa wakas ay maisasadulo ko na ang aking mga hangarin. Dahil doon, naglabas si Poison King ng isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa.
Nakalagay sa label ang aphrodisiac. 20 taon na niyang pinalaki si Laena at kilalang kilala niya ang ugali nito. Kahit na si Laena ay ipinanganak na may mapang-akit na alindog, hindi niya hahayaang hawakan siya ng sinumang lalaki. Sa makatuwid, kailangan niya ng karagdagang mga hakbang upang makuha siya. Sa higaan, samantala, dumating sina Jared at Laena sa isang lungsod sa Timog Kanluran. Naglakad sila palabas ng airport na parang batang mag-asawang nagmamahalan. Ang panahon dito ay mas mainit kaysa sa Horrington. Kaya lahat ay nagbihis ng magaan. Marami ang makikita ng isa. Mga dalagang naka-shorts. Nagpalit na rin ng damit si Laena. Nakasuot na siya ngayon ng maliit na maong shorts na pinaresan ng puting singlet at isang malaking pares ng salaming pang-araw. Ang kanyang hitsura ay umaakit ng tingin ng maraming lalaki. Kung hindi tuloy siya hawak ni Jared. Braso, ilang lalaki sana ang sumubok sa kanya ngayon. Si Laena ay isang bihirang kagandahan. Kaya naman, maraming lalaki ang hindi napigil ang makaramdam ng inggit na nakikita si Jared. Malapit sa kanya, pinandilatan siya ng mga ito ng may galit. Ngunit walang pakialam si Jared.